Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus, oh God. Hallelujah. Lord Jesus, oh God, Holy Spirit, we thank you for your presence, oh God. Salamat sa iyong dakilang presensya, Panginoon, na nandito ka sa aming kalagitnaan. Naramdaman namin ang iyong pag-ibig, naramdaman namin ang iyong pagkilos, naramdaman namin, O Diyos, na mayroon kang ituro sa bawat siya sa amin, Panginoon, sa oras na ito. Lord, nandito kami. Ipresenta namin ang aming mga sarili, Panginoon, bilang handog na buhay sa iyo, Panginoon, O God. When you said, Lord, give your body as a living sacrifice, O God. Gusto mo yung sakripisyong totoo, Panginoon. Sakripisyong buhay, Panginoon, at hindi patay, Panginoon, O God. So, nagpasalamat kami, Panginoon, dahil ikaw yan, Panginoon. Ikaw ang nabuhay mula sa patay. So, ikaw ang nandito sa aming kalagitnaan, O Diyos. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Ang dalangin ko at hinihiling ko sa pangalan mo, Panginoong Hesus, na ang aming puso ang makaintindi sa iyo, sa pangungusap mo, at hindi ang aming utak, Panginoon. Pakalinisin mo ang aming puso, Panginoon, O God, aming ibigay sa iyo ng buo, Panginoon, dahil buo ka na magpakilala sa amin sa oras na ito. Kaya maraming salamat, Panginoon. Kami yung, ang ilaw mo, Panginoon, kami yung mag-reflect nito sa mundo na ito, Panginoon, na nagkukulang na ng puro nakadiliman, Panginoon. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa oras na ito, O God. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. I want to speak to you about a controversial topic in scriptures. Gusto kong talakayin sa inyo ang isang kontrobersyal na bagay na pinag-uusapan dito sa Biblia. I'd like to read in the book of Luke, the 14th chapter, the 26th verse. Sa 14. 26. Okay, sa Lucas 14, verse 26. You want me to read? I'll read first Okay. this time. If any man, this is Jesus speaking, he said, if any man come to me and hate not his father, his mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yes, and even his own life also, he cannot be my disciple. Dito sa Biblia, dito sa Tagalog, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. If you've never read that scripture and just heard it the first time, does it come as a shock to you to hear the Lord use that word hate? Kasi sa ibang sa ibang version, puot yung ginagamit nila. Ito sinasabi kasi sa iba kung sino mang hindi napupuot sa akin. Ngayon, nakakagulat ba para sa inyo na marinig na sabihin na napupuot sa magulang o sa kapatid? And it seems like all the different translations in the world use a little different word. Yung mga version kasi ng mga Biblia sa iba't ibang panig ng mundo gumagamit ng iba't ibang pagsasaling wika nila. Gumagamit sila ng ibang salita na para maisalin. And even that adds to the problem of trying to explain what's being said. At dahil doon, nagdadagdag yon sa, kumbaga, problema o isipin na kung paano ba ipapaliwanag yung bersikulo na yon. I must say, starting out, that the English translation is one of the weakest and worst translations. Siguro ay masasabi ko na ngayon na yung translation sa Ingles ang isa sa pinaka mahina, kumbaga, na translation ng Biblia.
But I think worldwide, the scripture captures it's a love or hate thing in this scripture. Yeah. Pero sa tingin ko naman, ang ginagamit sa buong mundo kumbaga, pag-ibig o pagkapuot ang ginagamit nilang salita dito sa bersikulong to. The first thing that most people say is, God is love. How can He expect us to hate Yeah. our family members? Ang sinasabi ng iba, ang Diyos ay pag-ibig. Gayon na ang Diyos ay pag-ibig, bakit niya tayo, ano yung na-expect? Parang bakit niya nanaisin na kapuutan natin yung ating ama at ina? Or, how can God expect me to love one person more than the other? No, 'di ba? Bakit niya dapat expect na dapat mas ibigin ko yung isa kaysa dun sa isa? The whole problem with lack of understanding this is we don't understand love and hate like we should. Kaya tayo nahihirapan na unawain itong bagay na ito dahil hindi natin lubos na nauunawaan ano nga ba yung pag-ibig. Everywhere that I have preached the gospel, they have accused me of breaking up homes and families because I preach this scripture. Kahit saan na ako'y mangaral ay inaakusahan nila ako na ako daw ang wawatak-watak ng pamilya nila dahil dito sa aking ipinapangaral na ito. So that's the reason I think I want to take the time and share with you people the meanings of this scripture. Kaya naman ay gusto kong lubusin yung oras na maipaliwanag sa inyo ano nga ba yung sinasabi dito sa bersikulo na ito. Do you realize there's many type of hates and many type of loves in this world? Naisip nyo na ba o napagtanto nyo na ba na maraming klase ng pag-ibig at maraming klase ng pagkapuot dito sa sanlibutan? Meaning there's people that love their jobs. Yeah, di ba? Ibig sabihin may mga tao na iniibig nila yung kanilang trabaho. These people that love their automobiles. Na iniibig nila yung mga sasakyan nila. They love their motorcycles. Mahal nila yung mga motor nila. They love their home. Mahal nila yung mga bahay nila. There's a love a man has for his wife. Meron namang klase ng pag-ibig ng asawang lalaki sa asawa niyang babae. There's a love that a man has for his children. Meron naman na pag-ibig ng lalaki o ng ama sa kanyang mga anak. There is a love that people have for their parents. Meron naman na pag-ibig ng anak sa magulang. None of these loves I've just spoken about are right or wrong. Lahat sa binanggit ko ay wala dito yung tama o mali. They're not right or wrong. Hindi sila tama o hindi rin sila mali. They can be. Pwedeng maaari. Some things I'm having to choose how I say my words today to try to help you understand these things. Talagang pinipili ko yung aking salita na kung ano yung gagamitin kong salita para mas unawaan ninyo yung masasabihin ko ngayong araw. Do you realize how reciprocal that love and hate are? Napagtanto nyo na ba kung gaano yung pag-ibig naibabalik natin? Kumbaga, ano ba yung tamang anon? Yung may kapalit, di ba? Kunwari, yung pag-ibig, meron siyang kapalit na ibinabalik. That very statement confuses people. Yeah. Kahit yung mismong natin na yun, maring nalilito yung mga tao. Which shows people don't understand what love and hate is. Na nagpapakita lamang na hindi nauunawaan ng tao ano nga ba yung ibig sabihin ng Love and hate both pag-ibig at puot. are passions. Dahil ang pag-ibig at puot ay magkaparehas na nag-aalab na damdamin. It's like a zeal.
nag-aalab na Like a fire. parang naapoy, parang ganun. See? That's why they're reciprocal. It's hard to tell the difference in those two, Kaya- that love and that Yeah. hate, because it's just Kaya a passion. mahirap makita kung alin dito yung tama, kung alin yung pag-ibig at puot. It's like anger. Parang galit. Anger is a passion. Ang galit ay nag-aalab na damdamin din. It's a human passion. Isang nag-aalab na damdamin ng tao. It's not good or bad, Hindi siya masama, hindi rin siya mabuti. but it can be good or Oo, bad. pero pwede siyang maging mabuti at pwede siyang maging masama. See? Tama. That's the reason why that you can love your job and it might not be good or bad, but it might be good or Yeah, bad. kaya pwede nating mahalin ng lubos yung trabaho natin. Pwedeng hindi naman yun masama, pwedeng hindi rin mabuti. Hindi yun masama, hindi yun mabuti, pero pwede ring maging masama at pwede ring maging mabuti. Did you know the Bible teaches that God is angry with the sinner every day? Na alam nyo ba na nakasaad sa salita na ang Diyos ay nagagalit sa mga makasalanan araw-araw? Does that make God wicked? Dahil ba doon sa sinabing yun, masama na, naging masama na ang Diyos? No, because that anger is a passion towards sinners. Amen. Dahil yung galit na yun, yun yung nag-aalab na damdamin para sa mga makasalanan. Apostle Paul said that in his writings, teaching on this subject, he said, anger, but sin not. Be angry, Diba? but sin not. Sinabi na Apostol Pablo na magalit kayo pero huwag kayong magkasala. Then he says in Colossians, Sinabi niya sa Kolosas, let us put away anger that leads to hatred. yan, na isang tabi natin yung galit na nagdadala sa pagkapuot. If you're wrathful with a person and hateful with a person, he said, don't let the sun go down on that wrath. Will you get that out of your heart? Yeah, kung ikaw ay may galit o may puot doon sa isang tao, huwag mong hayaan na maging magdala yun ng kasamaan doon, nagagawa ka ng masama na kapag kapuot doon sa kapwa na yon, For instance, tao na yon. recently there was a man in America that someone raped his little 5-year-old daughter. Halimbawa, merong isang lalaki sa Amerika nitong kamakailan lang ay nanggahasa siya ng 5 taon, tama ba? Anak na 5 taong gulang na babae. So, in heat of anger, that man killed his daughter's rapist. Ay, hindi niya pala anak. Ni-rape yung anak niya ng ibang lalaki. Ngayon, sa sobrang galit niya, ay pinatay niya yung rape, nanggahasa sa anak niya. Now, was that sinful for that man to kill that rapist? Ngayon, kung titignan natin, makasalanan ba na pinatay nung tatay yung nanggahasa sa anak niya? I don't think so. Ay, sa tingin ko hindi. People might say, brother, the Bible says thou shalt not kill. Sabihin naman na iba, brother, pero di ba sabi sa kautusan na huwag papatay? No, the law said thou shalt not murder. Di ba? Sabi sa huwag kang kikitil o huwag kang papatay, yun yung nakasaad sa kautusan. Killing and murder is two different things. Yung yung kill at yung murder na salita ay magkaibang ibig sabihin. See, God's law said an eye for an eye and a tooth for a tooth. Diba? Sabi ng Diyos na mata sa mata, ngipin sa ngipin. I'd have thought that man would have been a sinful man if he didn't try to relieve the oppression of his own child. Yeah. But what he done wasn't sinful. Yung Well, I'm trying to deal with this anger and when it becomes sin. I know you have a hard time trying to. The Bible said there's a time to kill. yes. 'Di ba sabi kasi sa Biblia, merong panahon o may oras para pumatay. See, we forget
that God alone is perfect love. Nakakalimutan kasi natin na ang Diyos ay perpektong, siya mismo yung perpektong See, pag-ibig. we're all just human beings. Diba? At lahat tayo ay mga tao lamang. But God is the only one that has divine love. Amen. Pero ang Diyos lamang ang tanging merong makalangit na pag-ibig. And His love is just, At ang kanyang pag-ibig ay tuwid, it's holy, banal, and perfectly good. at perpektong mabuti. But we're not. Pero tayo hindi. There's so many different loves in this world and so many different hates. Maraming klase ng pag-ibig at maraming klase ng pagkapuot dito sa sanlibutan. I don't want to say there's levels of love or levels of hate, Hindi ko- but there's just different loves and different Hindi hates. ko gustong sabihin na may mas mataas o mas mababa na klase ng pag-ibig, pero marami iba-iba. And this is what Jesus is dealing with. Ito yung tinutukoy ni Jesus dito. He said, if you're going to come after me and follow me, Sabi niya, kung kayo ay magiging alagad ko at susunod kayo and sa you don't akin, hate your father and your at kung hindi mother, nyo kinapupuutan ng inyong ama at anak, And ay your yung wife, nanay, and your children, at ang inyong asawa, and at your ang brothers, inyong mga anak, and your sisters, ang inyong mga kapatid, and even your own life, at kahit yung mismong buhay ninyo, amen, he said, sariling buhay nyo, you can't follow me. You can't be my disciple. amen, hindi kayo pwedeng maging alagad ko, sabi niya. He's talking about allegiances. Ang tinutukoy niya dito ay kung saan ka papanig. Years ago, there was a family in my community where I lived. Makalipas ang ilang taon, merong pamilya kung saan ako nakatira. They was so tight-knit. Sobrang close na close sila. It was almost a sick feeling. They loved each other and protected each other so close. Sobrang tindi nung pagka-close nila na parang kakaiba na yung pagiging close nila kasi talagang yung pagkakapit nila sa isa't isa ay matindi. Even people in that community that knew him said, I've never seen a family that loved each other like they do. Kahit yung mga tao doon, sinasabi nila, wala pa ako nakikitang pamilya na ganyan katindi yung pag-ibig nila sa isa't isa. I said, you will live among them a little while. Sabi niya, ikaw din ay kagaya nila. No? They're just as mean to each other as your family is. Yeah. Maaring sila ay kagaya rin ng sayo. Kung sa tingin mo ay masama din yung ugali ng pamilya mo, ay ganun din sila. Even their family name, they held their last name just... Yeah. Yun sila yung klase ng pamilya na talagang, alam mo yun, yung pinangangalagaan nila yung pangalan ng pamilya nila. They didn't love each other at all. Pero hindi naman talaga nila, mahal yung isa't isa. They would talk about each other, Kumbaga, tinitiran nilang patalikod yung isa't isa. fight each other, Nag-aaway-aaway sila. greedy over the money their parents had. Pinag-aagawan nila yung pera ng mga magulang nila. And when it finally, people outside the community began to see it, they were shocked. At nung unti-unti na yung nakikita ng mga tao doon sa komunidad, nagulat sila. And that family was one of them that fought these scriptures right here. At yung isa sa miyembro ng pamilya nun ay isa dun sa mga taong nakikipagtalo tungkol dito sa binasa nating scripture kanina. Somebody come to me and said, did you mean you know them people was like that all this time to me? At tinanong ako ng isang tao dun, sabi niya, ibig mo bang sabihin, alam mo na ganun talaga sila, yung pamilyang yun? I said, sure I did. Sabi ko, oo. I preached among them people for years. Dahil matagal akong nangaral sa kanila. Maraming taon akong nangaral sa kanila. Well, why didn't you come to us and tell us? Pero sabi ko, ba't di mo sinabi sa amin? Di mo kami sinabihan. Because
God taught me not to gossip. Yes. Dahil tinuruan ako ng Diyos na huwag chismis ng tao. Why would I want to slander these Bakit people? gustuhin ko namang siraan itong mga taong to? They need salvation, Dahil kailangan din nila ng kaligtasan. just like you do. Kagaya mo. Kagaya natin. This is what Jesus was dealing with. Ito yung kinakaharap ni Jesus nito nung panahon nito. Families think their family is right Yeah. and better than anybody else. Yung mga pamilya, tingin nila, that's right. Yung tingin nila, yung pamilya nila, tama. Sila yung pinakatama sa lahat. Ganon. We have this thing in the South, where I'm from, in America. Merong sa amin sa South, dun sa Tennessee. Provinces. Yeah, sa probinsya nila daw. Brothers and sisters within families fight each other. Yeah, oo. May mga, we also have, may mga magkakapatid yung nag-aaway, di ba? Yung sila, parang aso't pusa, nag-aaway. But if somebody outside that family tries to fight Pero that one, pagka merong nang away sa labas, kunwari tagalab o ibang tao na nang away sa kapatid, then the whole family fights them. magtutulong-tulong, magkakampihan yung buong pamilya. Talagang aawayin din yung tao I've heard them say, now, we can talk about each other, but ain't nobody gonna talk about my Yeah, brother. sasabihin nila, pwede kami na mag-usap tungkol sa amin lang, kami-kami lang. Pero pag ibang tao na, ay, ibang usapan na yan. Ganyan yung sasabihin nila. It's the same way with denominations and Ganun churches. din ang nangyayari ngayon sa mga denominasyon. They've got all their little beliefs, Meron sila ng mga kanya-kanya nilang paniniwala. and they talk about each other. Habang pinag-uusapan nila yung isa't isa, Then if somebody in that denomination gets saved and comes out of it, tapos kapag merong isang tao na naligtas at umalis ngayon doon sa sekta na yon, sa grupo na yon, Jesus said to them, now you've got to love me more than your kin Ayan. and denomination. sasabihin sa amin ni Jesus, kailangan ako mas mahalin mo ako kaysa doon sa grupo na yon. See, love and hatred both is a passion. Yeah. Yung puot at pag-ibig ay parehas na nag-aalab na damdamin. God is passionate for truth. Dahil ang Diyos ay andun yung kanyang nag-aalab, yung kanyang damdamin para sa And katotohanan. that's what it means when he said he hates these things with a perfect hatred. Kaya nga He's sinasabi niya na kinapupuutan niya ang mga bagay na ito ng perpektong pagkapuot. Andun yung kanyang nag-aalab na damdamin para dito. I think strongly the reason why that there's no fear of God among people anymore is because they don't understand this. Yeah. May aking talagang iniisip na kaya wala yung takot ng Diyos ngayon, sa panahon ngayon, sa mga tao dahil hindi nila nauunawaan kung ano yung sinasabi dito. See, the scriptures teaches that fear comes when wisdom is taught to you. Diba? Sabi nga, dumarating ang takot ay dumarating kapag ang karunungan ay naituro sa'yo. I don't want to get too far into this teaching today Hindi ko because gusto- Yan. I can Hindi get na natin a- papalalimin yung... but when you understand that love and hate both are passions, Pero pag naunawaan ninyo na yung puot at pag-ibig ay parehas na nag-aalab na damdamin, you'll come to understand what condemnation is. doon nyo mauunawaan ano bang ibig sabihin ng condemnation. Condemnation is enmity in you that hates truth. It's a passion. Ito yung pagka-rebelde sa kalooban mo laban sa katotohanan. Yun yung ibig sabihin ng pag nakokondena ka. Condemnation is Ramdaman when mo. you're offended Yan, in dahil truth. nasasaktan ka sa katotohanan. And it shows up as hatred in people. At doon nagpapakita yung pagkapuot niya sa tao. See? Yeah. So we've got two passions Kaya here. meron tayong dalawang nag-aalab na damdamin dito. We've got the passion for God Meron tayong nag-aalab na damdamin para sa Diyos. and the passion of evil and hatred. Amen. At Enmity. nag-aalab na damdamin para sa kasamaan at pagkapuot.
those of us that have love towards God, we have a passion for right. Amen. At tayo na meron tayong pag-ibig sa Diyos, meron tayong nag-aalab na damdamin para sa tama. All through the years, because I have this passion for truth, people feel like I got hatred in my heart. Yeah. Dito sa loob ng maraming taon, dahil meron akong nag-aalab na damdamin para sa katotohanan, akala ng mga tao ay meron akong pagkapuot sa aking puso. And the reason why is they've not been taught that love and hate both is a passion. Yeah, dahil nga hindi nila naunawaan na parehas na nag-aalab damdamin yung pag-ibig at puot. And my passion has come against their passion, Amen. which is against Yung God's yung truth. parehas na damdamin namin na nag-aalab ay ang tawag doon, sasalubong, kumbaga hindi magkasalungat pala, nagkakasalungat. The indifference in their hearts is what condemnation is. Yung yung nararamdaman nilang kakaiba sa kanilang puso, yung kaibahan nila sa kanilang puso. Condemnation is sin and enmity, Yeah. which is a spirit of indifference towards God's passion. Yung kondemnasyon ay yun yung puso na nagre-rebelde at puso ng kasalanan laban sa Diyos. When you study scriptures, you find out this is where the angels and demons are fighting in the heavens in these passions. Kapag binasa natin yung Biblia, ito yung makikita natin na kung saan yung mga anghel, ito yung kanilang pakikipagbaka sa isa't The isa. different passions, hatred, Isa sa puot and this love at is sa two different pag-ibig dahil passions. parehas yan magkaiba. Hallelujah. Kaibang Somebody mga said, well, so what you're saying is the devil is the opposite of God. So sinasabi mo ba na yung demonyo ay kabaliktaran kabaliktaran siya ng Diyos? That's nonsense. Yun ay walang kabuluhan. God don't have no opposite. Amen. Dahil walang kabaliktaran ng Diyos. God created all these angels and a third of those angels fell. Yes, dahil ang Diyos nilikha niya lahat ng anghel. Ngayon, yung 1/3 ng anghel ay tumalikod. The scripture Nahulog says sila. that when time is up and over, God's going to send one of his angels to bind Satan. Yeah, 'di ba pagdating na ng huling paghuhukom ay magpapadala ang Panginoon ng kanyang anghel at igagapos na lahat ng mga anghel na tumalikod. See, God don't have no opposite. Yeah, dahil walang kabaliktaran yung God Diyos. is God. Dahil ang Diyos ay Diyos. He's the father and creator of Siya all yung this. ama at tagapaglikha ng lahat. And don't That's right. put the blame on him because we sinned and Satan At sinned. huwag nyo sa kanyang isisi dahil tayo nagkasala at si Satanas ay nagkasala. Satan and man both found a place that they could get their will injected into each Yeah, other. dahil ang si Satanas at yung tao ay nakahanap ng lugar kung saan magagawa nila yung gusto nila. Because Satan wanted man to glorify him Dahil si like he glorified God. Yeah, dahil si Satanas gusto niya na siya yung luwalhatiin kagaya ng dapat na niluluwalhati ang Diyos. Every time a man or woman commits adultery, they're glorifying Satan. Yeah. Sa tuwing nangangalunya ang babae at lalaki, ang luluwalhati nila ay Every Satanas. time you commit sin, you're glorifying Sa Satan. tuwing ikaw ay nagkakasala, si Satanas ang You're niluluwalhati believing and mo. following his temptation. Yung sinusunod at yung pinapaniwalaan ay ang kanyang tukso. But not so with God's children. Pero hindi ganun sa mga anak ng Diyos. Pastor John said, he that commits sin is of the devil. Diba? Sabi ni Apostol Juan na siya na nagkasala ay sa demonyo. But all that are born of God does not commit sin. Pero lahat ng ipinanganak sa Diyos ay hindi nagkakasala. Tempted and tried, but they don't commit sin. Sila ay natutukso, sila ay sinusubok, pero hindi sila gumagawa ng kasalanan. There's two passions. Dahil may dalawang passion. There's the passion of love for God, and there's the passion Amen.
of hate, of Merong Satan. nag-aalab na damdamin para sa Diyos at merong nag-aalab na damdamin para sa pagkapuot. At yun ay kasat kay Satanas. When I got converted Nung and ako'y na-convert took up my cross to follow the Lord, at aking binuhat yung aking krus at sumunod sa Diyos, like my family turned against me. parang ang aking pamilya ay tumalikod I laban couldn't sa figure out akin. why. Hindi ko mapagtanto kung bakit. It's almost like they wanted me to come back into the world and sin with Na them. parang gusto nilang bumalik ako sa sanlibutan at magkasala uli kasama They nila. said, I'm afraid you're going to lose your Sabi mind. nila, natatakot ako na mabaliw ka. I finally said, well, I certainly hope so. Sabi ko, ay, mas yun nga ang gusto ko. Pastor Paul said, if you're going to call me a fool, just count me a fool for Christ. Amen. Sabi na Apostol Pablo na kung tatawagin mo akong mangmang, sige, tawagin mo na akong mangmang kay Kristo. They say, I just don't understand you no more. Sabi nila, hindi kita maunawaan. I said, I don't either. Sabi ko, hindi rin kita maunawaan. All I know is I love the things I used to hate and hate the things I Amen. used to Dahil love. ang tanging alam ko lang ay kinamumuhian ko na yung mga dating iniibig ko at iniibig ko na yung dating I said, God kinamumuhian has ko. taught me to resist temptation and Amen. evil. Tinuturuan ako ng Diyos na labanan yung tukso at kasamaan. Because all temptations war against my soul. Dahil yung lahat ng tukso ay naglalaban-laban sila para makuha ulit yung kaluluwa ko. To bring me back into condemnation. Para ibalik muli ako sa condemnation. I don't think I should go no further with this, but people, when they get converted, they have to learn to live through these situations. Amen. Ang tao kapag sila ay nabago na kay Kristo ay kailangan matutunan nilang mamuhay sa ganitong mga klaseng sitwasyon. You want your family converted just like you do, and you want to pray for them, Gusto mo but na you yung- feel this tension Yeah. between you. Gusto mo na mabago rin yung pamilya mo at sumunod din sila sa Panginoon, pero sa kabila nun ay nararamdaman mo yung tensyon sa gitna ninyo. And what's happened is the Lord has stepped between you and your family, is what Pero it is. ang tunay na, ang nangyayari kasi sa ganitong sitwasyon ay ang Diyos yung pumapagitna sa inyo. Now you can only love your family now through Christ. Amen. Ngayon, iibigin mo na lamang ang iyong pamilya sa pamamagitan ni Kristo. Hallelujah. Amen. So that's, Yeah. I wanted to share that with you people today. You got something you want to say, Antonia? Or you, whichever one. Patotoo mo, DJ, kasi marami kang experience Ulit lang. about that. Hallelujah. For what? Trying to get you word. Yeah. Totoo nga yun. Yung tungkol sa pamilya na tingin talaga natin tayo yung tama. Parang alam mo yun, yung pamilya ko. I don't know. I totally agree with that. When you think, it's like your family is the perfect family. And yan. Everybody does. Parents think Yeah. their children is. Yeah. Denominational people think their denomination is. It's just prejudice. Yeah, prejudice. There's kasi one night about this. I was meditating about the differences of the world and the people of the Lord. Kasi I think what about it? Isn't it we are still living. Even if we are converted to Christ, we are still living in this. Yeah. We should learn. Kasi there are times that when you talk to people, like I don't understand you. And they think you are a hard person. Well, Luke said you would speak a new language. Yeah. So I was like, yeah, because it should be.
speak spiritual things. Yeah. Like, because if, because if we began to speak alike and we began to understand each other, it means we are of the And same. they're just dead in their sin. Yeah. They've not been made alive. Hallelujah. Kasi kapag, di ba, pag tayo bilang na kay Kristo na, isipin kasi na me personally, they said like, you're so full of hate. And I was like, No, you've got a different passion in that. That's what it is. See, they can't Yeah. discern the difference in those passions. sabi yan sa akin ng, mismo, from the family. You know, because you're just, full of hate. And I was like, what? Full of hate? Di ba? Parang ang tingin nila kasi ngayon, yung pag-ibig na meron ka, yung sinasabi nga kanina na nag-aalab na damdamin, kasi, kagaya ng binanggit kanina, na ang Panginoon, siya na yung pumapagitna sa iyo laban sa sa'yo at sa pamilya mo kung wala pa sila sa Panginoon. Diba? Kung wala pa sila sa Panginoon. Ngayon, ang tingin nila, kasi kapag ikaw bilang nasa Panginoon, gusto mo rin sila eh. Diba? Gusto mo rin na makasama sila. Gusto mo rin na pero ang nagiging dating sa kanila noon, hindi mo ako mahal. Yung parang ganun, hindi mo na, for them, what it thinks like, you don't love me anymore, like that. Like, or you're full of hate because all the things you're saying is negative. Parang lahat, for them, it was all negative. When, for you, it was all positive because it was to help people. You've come to understand what Jesus was saying. If their eye has a log in it, Yeah. they're full of that darkness themselves, and they can't see you for what you really are because that log's in their eye. Now, you don't have a log in your eye, you see clearly, but they can't. Yeah. Yun yung sinasabi dito sa Biblia na may nakaharang na parang punong kahoy sa mata mo. 'Di ba? Yun yung hindi nila nakikita, pero ikaw pag na-convert ka na sa Panginoon, natanggal na yan, kaya malinaw na sa kanila. Kaya iba yung dating sa kanila kapag nagsasalita tayo. Kasi nga, andoon pa sila sa kasalanan, yun yung nandun sa kalooban nila. Kaya parang kahit ako, nung una, hindi siya nung una parang sabi ko, saan ang galing yun? Na punong-puno daw ng galit. Like, punong-puno daw ako ng hate, punong-puno ng mga ganyan. Pero, yun ay dahil hindi na tayo kaparehas nila. Sabi nga ng Panginoon, I think one of the thing is, if they would say, for example, you would tell the scripture like this, they would still say, like, you must honor your, your parents, you still must on. But then, if you say, but I cannot honor if you're not in the Lord, We're walking in darkness, you know. Yeah. You can't honor it. honor it. Talagang nandoon, may matinding tension sa pagitan ng pamilya. At That's what why Jesus said, out of the mouth of sucklings and babes be perfect and praise your parents. Hallelujah. It's a shame that you're the one who has to tell them truth when they're supposed to tell you truth. Supurihin ang Panginoon. But and the thing is, they would think like, you think you know better than I do. Well, you do. Yeah. They would Because say, their eyes still full of darkness. yeah, you said you think you just know, you know it better. Like, what do you call that? Kasi, like, you think you're smarter than us, like that, even though. That's what Paul told Timothy. He said, don't let them use your age against you. Ano na mga kapatid, Yeah. Sana. Ikaw, Tasik. Mga kapatid, meron din akong konting ibahagi sa inyo para lalo nating
maintindihan. Kung nakinig kayo sa panalangin kanina, yun ang binigay sa akin na panalangin. Hindi ako ang nanalangin sa sarili ko, kundi ang banal na Espiritu Santo ang nagtuturo kung paano tayo manalangin. So, ang panalangin kasi yung nanawa, makaintindi ang ating puso at hindi ang ating isipan. Pagdating sa bagay na makalangit, ang hinihiling ng Diyos sa atin ay itong puso na malinis. Kaya nga sabi ng marami tayong magbabasa kayo ng salita ng Diyos. Dahil kung wala tayong alam sa salita ng Diyos, wala tayong alam. Hindi natin maiintindihan kung ano yung mga spiritual na bagay. So, hallelujah. Kung ang ating puso, pagdating sa Panginoon, ang puso mo kasi ang panahanan niya. Hindi yung utak mo. Dahil kung ano ang laman ng puso mo, lalabas yan at sasabihin ng bibig mo. Kaya yung nag-aalab na pag-ibig natin sa Diyos at nag-aalab yung sinasabi, nag-aalab na puot. Kung hindi natin naintindihan yung pariha, parang ano tayo, parang ano yun? Ano yun? Gaganon tayo. Ano yun? Ano yun? Parang yan ang ating masasabi na lamang sa sarili natin. Tapos, kumbaga, hindi na tayo magpapatuloy. Kumbaga, sa naglalakad ka, nabibigatan ka ng lubha, sa dalanin mo, baba mo na lang yan at hindi ka na magpatuloy na buhatin yan. Samantalang, kung binasa mo sana dito, nandito, bago sinasabi sa 26, sabi dito sa taas, kung nagbabasa kayo, sabi dito sa taas na about the cross nga, sabi dito na kung hindi mo pasanin ang iyong cross, kung hindi mo pasanin ang iyong cross at sumunod sa akin, kumbaga pag sumunod tayo sa Diyos, mayroong pinapapasan sa atin ang Diyos. Kala mo, susunod ako, wala akong dalhin. Samantalang sinasabi dito na minsan ang cross na pinapapasan sa atin ng Diyos, ano na ba ngayon yung nung nagkaroon ka na ng bagong buhay? Yung pinapapasan sa atin ng Diyos na cross na yan. Minsan ang ating yung dati nating mga pangunawa, dati nating pangintindi o dati nating pag-ibig, yung dati nating yung mga nag-aalab natin dyan sa puso natin. Kasi sabi nga, may pag-ibig, may nag-aalab na pag-ibig sa asawa, nag-aalab na pag-ibig sa anak, nag-aalab na pag-ibig sa magulang, sa trabaho, kung ano. Maraming pag-ibig. Pero pagdating sa pag-ibig sa Diyos, isa lang ang itinuturo ng Diyos. Ibigin natin siya ng buong puso. Kasi kung kalahati ang puso mo, ito ang ibig sabihin nito, ang kalahati kong puso, pag-ibig ko sa Diyos. Kalahati kong puso sa magulang ko, sa mga anak ko, sa reputasyon ko, sa pride ko. Ayaw kong may masaktan, ayaw kong may salita na masama sa magulang ko, ayaw kong may masamang nagsasalita sa anak ko. Mga kapatid, hindi natin yan pwedeng isama sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, ibigin mo ako ng buong puso mo. Buo ang puso, buo, wholeheartedly na mahalin natin ang Diyos. Yan yung sabi, walang kalahating puso, walang half na puso, walang half love, but wholeheartedly. If you love God wholeheartedly, maintindihan mo ang ibig niyang sabihin at hindi ka malilito dito sa pinapangaral na, ano ba itong pag-ibig sa ano. Tandaan na lang natin na walang ibang may otorisado na sa mga mabuting pag-ibig. Kasi mayroong masamang pag-ibig, mayroong mabuting pag-ibig, mayroong maliit na pag-ibig, may malaking pag-ibig, mga kapatid. Pagdating sa Diyos, isa lang ang pag-ibig na yan na gusto ng Diyos na matutunan natin. Itong puso mo, dapat ikunik mo sa Kanya. Ikonekta mo ang puso mo sa Diyos. Dahil siya yung Diyos ng pag-ibig. Kung hindi nakakunik ang puso mo sa Diyos,
Yung pag-ibig na yan, no, buwid, wala. Your love is buwid. Your love is nothing. If your heart cannot connected in the love of God, wala yan. Mga kapatid, ito lang ating tandaan. Hindi hinahanap ng Diyos na matalino tayo. Hindi niya tinatawag na matalino tayo. Marami tayong alam sa Biblia. Basta ang puso mo lamang ay malinis, sapat na yan sa Diyos. Ang laging pinapaintindi sa akin ng Diyos, ang sabi niya, importante lang anak ko, ang importante lang sa mata ko ay walang sama ng loob ang puso mo. Ang puso mo ay nag-aalab lang yan. Isa lang ang tinitibok niyan, kundi mahalin ako. Kaya yun ang binabasa natin dito, sabi niya, kung mas matindi ang pag-iibig mo sa pamilya mo, sa reputasyon mo, sa trabaho mo, sa mga anak mo, hindi masama na mahalin. Talagang binigyan tayo ng natural na pagmamahal sa kanila. Ang gusto lang ng Diyos, kung namamagitan yung pag-ibig na yan, at hindi natin iniintindi at minamahal ang Diyos ng buong puso, anong silbi ng pagmamahal na yan? Siya nga yung pagmamahal. Siya nga yung Diyos ng pag-ibig. Ibig sabihin, wala, ang ating pag-ibig ay buwi. Dito lang yan sa mundo. Si Satanas may pag-ibig, may matinding pag-ibig din. Si Satanas sa tao niya. Kaya nga, tinatali talaga niya yan, yung sadista. Di ba, nakarinig ba kayo na may sadistang pag-ibig? May tinatali tayo, mga kapatid. Mahal na mahal tayo ni Satanas. Mapanakip na pag-ibig, Sadista, oo. Gusto nating nasasaktan. Kaya tinatali ni Satan ang mahal niyang anak ko. Ayaw niyang maintindihan natin ang bagay sa langit. Ayaw ni Satan yun dahil mawawala kasi yung makahulagpos tayo. Makahulagpos tayo sa tali niya. Yan yung sadistang pag-ibig ni Satanas sa atin. Mga kapatid, kaya okay lang na magkasala ka, okay lang na magsinungaling ka, okay lang yan. Pero ang salita ng Diyos kasi nagsasabi na kapag mahal mo, ang bagay sa mga sanlibutan ito, mas kaysa sa akin, hindi kita magiging hindi kita magiging tagasunod. Ang disciple kasi is tagasunod. Baka may nagsabi sa inyo, ng hirap naman pala na sumunod sa Diyos. Hindi, kapatid, kasi ang Diyos ang pag-aari niya ang lahat. Buhay mo pag-aari ng Diyos. Hininga mo pag-aari niya yan. Hinayaan ka ng Diyos na itamasa yung mga bagay na yan. Dahil yan ang pag-ibig ng Diyos. Basta tandaan natin, lahat ng mabuti, lahat ng katuwiran, lahat ng tama sa Diyos yan. Yan ang pananalig na tinuro sa atin ng Diyos na kahit hindi pa natin nakikita, nananalig na tayo sa Kanya, na hindi niya tayo pabayaan ni iwanan man. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Tandaan ninyo, mga kapatid, dito sa mundong ito, dito lang tayo makaranas ng hirap, sakit, pangungutya, masakit yan sa ating damdamin, ng reputasyon natin nasasaktan kapag may taong nagsasalita na masama sa atin. Lalo na kapag patungkol sa ating magulang. Di ba? Mayroon dyan akong napakinggan, lahat tayo, mayroon tayo. Huwag lang nilang makanti-kanti ang nanay ko. Huwag lang nilang makanti-kanti ang kapatid ko. Anak ko, huwag nilang kantihin dahil makikita na nila yung sungay ko. Di ba? Gumaganyan tayo. Mga kapatid. Kalalagyan talaga yan sila. Oo, mayroon tayo. May kalalagyan yan. Mga kapatid, ang sabi naman din sa Biblia, kanina sinasabi natin kapatid at mga ngaral natin na, kung mayroon tayong galit, kasi hindi naman masama ang magalit, huwag lang nating palubugin ang araw. Ibig sabihin, huwag nating panatilihin dito kasi uugat at uugat yan. Kung baga sa ang anak bago yan maisilang, binubuntis mo yan, kapatid. Naglilihi ka. Ganun din ang kasalanan. Kaya ayaw ng Diyos na mayroon tayong puot, kasalanan,
mayroon tayong galit dyan sa puso dahil manganak yan at kung manganak na yan, pwede na nating murdirin ang tao na yun. Pwede na natin siyang patayin sa ating alam mo yung ating salita, nakakapatay sa tao yun. Salita lang yun, hindi mo pa yung gagamitan hindi mo pa yung suntukin, hindi mo pa yung gamitan ng kutsilyo, hindi mo pa yung kitlin ang buhay niya, pero ang salita natin, nagmumurder na yan, lalo na pag nagsalita ka ng hindi maganda sa kanya, lalo na kapag lingkod ng Diyos ang pagsasalitaan mo. Wala tayong karapatan na pagsalitaan natin ng hindi maganda ang kalangitan. Mga kapatid, wag nating gawin yan. Patungkol sa kalangitan, patungkol sa Diyos, patungkol sa kanya mga lingkod at sinugo. Wag tayong magsalita ng masama. Ibalik na alala ko ngayon ang sinasabi ni Kuya na Gabriel, na pinaalala sa akin ng Diyos, ang sabi niya na lahat kapag ang tao mayroong pinapangaral at pag nakakita ako pag nakarinig ako na may nangangaral tungkol sa Diyos, masama man yan ay mali man ang pagkaintindi niya o hindi, ang sa akin, basta pagdating sa Diyos, legal yan. Ang pag-usapan ay ang Diyos. Tama yung sinasabi niya. Dahil may legal, mayroong illegal. Pag hindi patungkol sa kalangitan, illegal yun. Pag tungkol sa kalangitan ay legal yun. Na legal nating pag-usapan. Ibig sabihin, nakaintindihan niya. Nakaintindi siya sa puso niya. Yun ang ibig sabihin na dapat maintindihan natin sa puso natin kung ano ang patungkol sa Diyos. Dahil kapag hindi makaintindi ang ating puso, wala. Dahil yung utak natin, magmagaling lang yan eh. Mas marunong ako, mas madami akong alam sa iyo sa Biblia. Gaganon ang utak natin. Magmamayabang ba? Pero ayaw ng Diyos yan, mga kapatid. Magpakumbaba tayo, wala tayong alam. Wala tayong kaalam-alam kung wala ang Diyos na gigiya sa atin. Ngayang sabi niya, maging tagasunod tayo. Kaya nilinis lang ng Diyos. Tinama ng Diyos ang ating pag-ibig. Hindi masama ang umibig ka sa magulang mo, anak mo, kapatid mo. Hindi yan masama. Gusto lang ng Diyos na itama, ikunikta ang kanyang pag-ibig dyan para ang pag-ibig na yan maging tama. Dahil mayroon ding mga pag-ibig sa anak na gumawa na yung anak niya ng masama dahil mahal ko ang anak ko, hindi ko yan kukonsintihin ko yan. Yan ang ibig sabihin niya, maling pag-ibig. Kaya ang Diyos, gusto ng Diyos na tumama ang pag-ibig mo sa anak mo. Nagkamali na yung anak mo, hindi mo pagsabihan dahil mahal ko yan. Mga kapatid, yan ang maling pag-ibig. Gusto ng Diyos na itama yan. Kaya gusto niya kumunikta tayo sa Diyos na siyang tunay at tama na pag-ibig. Ikunikta lang natin, itama natin ang lahat ng bagay. Meron pa tayo. Ayokong magalit siya sa akin eh. Ayokong magalit siya sa akin, kaya hindi ko siya pagsabihan. Mga kapatid, asan na yung konsensya mo? Na mapahamak yun dahil hindi mo siya tutulungan. Kumbaga, mayroon na ngang sumigaw na, tulong! Dahil nahuhulog na siya sa bangin, hindi mo tutulungan dahil takot ka na tulungan. Baka mamaya mayroon palang talagang tinulak yan, tapos itutulak din ako. Mga kapatid, walang tayong mag-isip ng ganyan. Pagdating sa mga bagay na espiritual, ang Diyos gusto ng Diyos na pasanin natin kung ano man yung kabigatan natin, pasanin natin habang sumusunod tayo sa Diyos. Ito yung ating dapat maintindihan. At isa lang naman din ang sabi ng Diyos, pag nabigatan tayo, di ba ang sabi lang naman niya, lumapit kayo. Lahat kayong nabibigatan. Lumapit kayo sa akin at kayo. Alam niyo mga kapatid, ang kapahingahan natin walang iba sa Kanya lang. Sa pag-ibig na tunay ng Diyos. Siya lang ang ating kapahingahan. Sa Kanya, gusto itama ng Diyos na magpahinga tayo kasi may mga nanay na worry ako eh. Number 1 ako dati, talagang naging tiki na ako, nangangayayat na ako sa pag-worry. Pag-alala. Gusto itama ng Diyos yan. Ayaw niya ng ganun. Dahil mali ang pag-intindi ko eh. Mali ang pag-unawa. Mali ng konsinti pala ako. Mga kapatid, ayaw ng Diyos na ganyan ganyan ang ating
maramdaman habang lumalakad tayo dito sa mundong ibabaw na to. Sabi ng Diyos, ang pamatok ko ay magaan. Sabi niya, my yoke is light, easy. Kasi ako yung nagdadala sa iyo, naghihila sa iyo. Kaya hindi ka na nabibigatan kasi ako yun eh. Sabi ng Diyos, ay ako lang lahat. Kaya gusto ng Diyos na komunikta tayo sa Kanya. Yung pag-ibig para tumama ang pag-ibig natin. Sana na hindi ako magsasana dahil parang negative. Positive, mga kapatid, ang ating na maintindihan natin pagdating sa makalangit na bagay, yung puso mo, ibigay mo sa Diyos. Maintindihan natin mula sa ating puso. Mula sa ating puso, ang nagpapabigat lang naman dito dahil ang lagi pa nating binabalikan ang ating mga kasalanan. Yun lang ang nagpapabigat. Kanina, aminin nyo na kapag mayroon tayong masasamang dito sa ating puso, yan yung pag-ibig ni Satan sa atin. Yan yung sadista sadistang pag-ibig. Sadistang pag-ibig, mga kapatid, kumawala. Gusto ng Diyos na makawala tayo dyan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay banayad, masarap namnamin ang pag-ibig ng Diyos. Dahil masasabi kasi natin na, so what kung anong gagawin ng mundong ito? Lalo na yung mga hirap. Napakahirap. Ang mahal na ngayon ng bilihin. Ang daming, hindi na tayo makakain, hindi na tayo mabubuhay. Parang ganun, hindi na tayo makakain, hindi na tayo mabubuhay. Ang hirap ng buhay. Madaming ganun, di ba? Madami dito. Pero kapag ang Diyos, hawak ka na ng Diyos, hindi ka bibitawan ng Diyos eh. Hindi ka niya pabayaan eh. Hindi ka niya pabayaan. Tandaan ninyo mga kapatid, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Ano man yung ating maranasan dito sa mundong ito, ang sabi ng Diyos, hindi ka na taga rito dahil bilong ka na sa akin. Ang sarap, di ba? Yun ang masarap na sabihin ng Diyos na, sa akin ka na. Sa akin ka na. Yun na lang ang ating intindihin. Kaya napakabuti ng Diyos, mga kapatid, natuto tayo na intindihin ang mga bagay, lalo na ang Diyos. Totoo kasi siya, buhay siya. Siya yung nabuhay para sa atin. Siya na yung buhay natin. Kasi dito kung binasa natin ang huli, sabi pa nga dito, basahin niyong mabuti, sabi dito na, kung mahal mo rin ang sarili mo, sabi dito, kung mahal mo ang sarili mo, own life, also, sabi, you cannot be my disciple. Kung mahal mo rin ang sarili mo, hindi ka rin maging tagasunod. Kasi itong sarili natin, ito kasi nung kumukontra sa Diyos eh. Ang sarili kasi natin, ito yung ating, sabi ni brother, ang asawa ko, your will is your intent, that's yourself. Yun ang contrary sa Kanya. Yun ang kumukontra sa Diyos. Yung sarili mo. Tinuturuan tayo ng Diyos na huwag makasarili, kaya huwag mong mahalin ang iyong sarili pala. Hindi na kasi yan buhay mo eh. Buhay na kasi yan ng Diyos. Buhay na ni Jesus na nung tinanggap mo siya at naniwala ka sa Kanya na buhay na siya sa buhay mo. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Alam ko, trabaho ito ng Diyos, trabaho ito ng Holy Spirit sa mga buhay natin. Tawagin niyo lang siya. Turuan mo pa, kung hindi natin inintindihan, Lord, ikaw ang aking tagapagturo. Ituro mo po sa akin. Dahil kapag kayong dalawa na, lalo na pag mag-isa ka na lang, pagkalumo ang puso mo sa Kanya ng buong buo, magsalita ang Diyos sa'yo. Mangusap ang Diyos sa'yo. Kukumport ka ng Diyos.
At pag na-comfort ka, at kapag, ano bang Tagalog sa comfort, DJ? Yung, pag naaliw, Gusto mong sabihin. yun pala, inaaliw. Pag inaaliw ka ng Diyos dahil sa, halimbawa, nililito ka ni Satan, tapos darating ang, Ginagabayan. gabay at aaliwin ka ng Diyos. Pag ang Diyos ang mag-aliw sa'yo, pag naramdaman mo yan at ma-encounter mo yan, napakasarap. Napakasarap, mga kapatid. Dahil mawawala lahat ang pagdududa mo at pagdududa mo sa Diyos. Mawawala. At magkaroon ka ng kalakasan. Kalakasan na may kapayapaan sa Kanya. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Kumpleto ang pag-ibig ng Diyos. So mga kapatid, maraming salamat sa araw na ito dahil patuloy niya tayong tuturuan. Yun lang aking bahagi sa inyong lahat. I just wanna say something. Di ba yung mga to all na baka maranasan ninyo, because I just remember one time. You know, when I got converted and there was really like a division at home. It would come to a point that you even just by telling you following the Lord is offensive to them. That's the offense of the cross. That's biblical. It's my first time, like, like, it kind of shocked me when I said, because there's this one time, because they are very, just like what you said, the passion, that there's the fire burning, there's things that they are burning for, they're passionate for. And what I am, it's like clashing. Nag-aaway. And then, when I said that, because they wanted to win me, like to win, yeah, to get me back to that. So, you already got everything that you're passionate about. Said, family, music, Diba? the properties that you are. All I want is to just follow the Lord and to walk pleasing to the Lord. And they took offense on that. Like, You inherited the world, so you'll come it all. they took offense on that. Do you think I am not like that? Oo, ano talaga sila. So, Jesus said, thou sayest it. yeah, yeah, that's it. Ikaw lang ang nagsabi niya, no? Di ba? Ganon talaga. You see, like, you have what you want, and then this is just what I want now. I'm not longing for that passion anymore. Old life yan. Yeah. Meaning. And kaya yung sa iba na maaaring ganyan, it's not uncommon. Everybody will go through this. Na, Everybody does. yeah. That's what the Bible said. And it would That's the seal that shows you belong to Him. it's also, it would come to a point like they would look at you like you're funny, like no one will take you seriously, no one would listen to you. They're laughing at the Lord Yeah. just like they done on the cross, mocking Him. That's right. Done me that way too 51 years ago. And they ain't quit since. Yeah. Hallelujah. That's what Paul was talking about when he said, this know that every son and daughter that the Lord received, the world's going to chase them. So if they're That's not right. chasing, you're not born again. The Lord called us out of the world, is what it was, separated us to Himself. That's We right. belong to Him. And that hatred of Esau, you see Him in them. That jealous hatred. Because their works is not acceptable. Yeah. And they would also come a time like it's like a competition when I also pray too. I also do this too.
Okay. It's these, okay, so. Good. That's condemnation of them. Huwag mag-alala kasi Yeah. that's it Every- really is. They're still under that work salvation. Every son and daughter goes through it. Lahat tayo makakaranas ng Sige na. ganun. And if you don't, the Bible says you're not a child of God yet. Yeah. Hallelujah. Is that right, sweetie? Yeah. Pray mo na. Hallelujah. Glory to Let's Jesus. pray, Oh Lord. God. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito at sa bawat isa na nakikinig ngayon, Panginoon, na makita nila, Panginoon, kung ano bang dapat na nag-aalab na pag-ibig Yes, oh God. na meron sila o nag-aalab na damdamin na dapat Hallelujah. nasaan sila. Na makita nila yung pagkakaiba ng sanlibutan, pagkakaiba ng nasa Panginoon. Nakikita nila na kung ano yung dapat nilang ibigay yung kanilang buhay. Hallelujah. Kayo, Panginoon, ang kumilos sa bawat isa. Kayo, Panginoon, ang gumising, Panginoon, sa mga tao na nanlalamig pa rin sa iyo, Panginoon, na ayaw tumanggap, Panginoon, may mga pagdududa, Panginoon, na makita nila na ikaw lamang, tanging sa iyo lamang, ikaw lamang ang kailangan, Panginoon, sa lahat ng Lord nakikinig Jesus, ngayon. oh God. Hallelujah. Kayo rin, Panginoon, ang magbigay kalakasan sa yung lingkod, Panginoon, na ginamit niyo, Right. Panginoon. At sa bawat Oh, isa na may pag-ibig, kinakaharap, Jesus, Panginoon, ng mga pagsubok, karamdaman, Sister Rosalyn. mga kalungkutan, lahat ng Right. dumadanas ng tukso. Kayo, Panginoon, ang tumulong, Panginoon, ang patuloy na kumapit, Panginoon, humawak sa kamay ng bawat isa, Panginoon, kayo. Hallelujah. Patuloy na kumilos sa bawat isa, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.